Okay, so good day, nurses. Now let's begin the discussion for the electrolyte imbalances. So for electrolyte imbalances, we have five uh, electrolytes na i-discuss natin. So we have the potassium, sodium, calcium, phosphorus, and magnesium. So when we say electrolytes, we have two classification. We have your cation and your anion. So pag sinabi natin cation, these are the positively charged electrolytes. So sinong best example natin dito? Your potassium, your calcium, sodium, and magnesium. And kapag sinabi naman nating your anion, these are the bicarbonate and your phosphorus. Okay, these are the negatively charged electrolytes. So when we say electrolyte, these are the factors affecting electrolyte imbalances. First one, we have your kidney disease. So bakit nagkakaroon ng imbalance kapag once na may kidney disease or kidney problem? We all know that the kidney is the major organ for excretion. So remember, dito nagkakaroon ng formation ng urine. So kapag once na nasira ang kidney mo, may tendency na pwedeng tumaas siya or pwedeng bumaba siya. Kasi nga, pwedeng magkaroon ng decrease urine output or increase urine output. Pag increase ang urine output mo, therefore, meron tayong decrease ang electrolytes natin. Pero kapag once naman na may urine retention tayo, di-decrease ang urine output mo, therefore, hindi mo na ilalabas si electrolytes. Kaya nagkakaroon tayo ng excessive volume ng electrolytes in the body. Next one, we have your malabsorption syndrome. Pag sinabi nating malabsorption syndrome, ito yung mga example natin. We have the, what they call this one, the Crohn's disease or your inflammatory bowels disease. Remember, sa ating Crohn's disease or your inflammatory bowels disease, meron tayong ulceration. Nagkakaroon ng ulceration doon sa ating intestinal wall. Remember that the GI or your small intestine is the major absorption of nutrients and fluid. Si fluid natin sa ating large intestine but the nutrients sa ating small intestine. So kapag nagkakaroon ng ulceration or sugat doon sa ating intestinal wall, hindi niya na-absorb yung mga electrolytes. Therefore, pwede siyang mag-decrease yung volume or yung level ng electrolytes sa iyong katawan. Next, we have your adrenal problems. Okay? Your adrenal problems. So, pwede dito, sa adrenal problems natin, pwede kasi kapag once na nagkaroon ka ng adrenal problems, dito papasok yung tinatawag natin na what they call this one? Your Addison's and your Cushing's disease. Okay? Your Addison's and your Cushing's disease, pwede silang pumasok dito. So, pwede kang magkaroon ng tinatawag natin na electrolyte imbalance because of the adrenal problem. And next, we have your dehydration. Remember, pag dehydration ka, meron tayong fluid volume deficit. So, kapag may fluid volume deficit ka, pwedeng kasing mangyari na increase yung ibang electrolytes mo, meron naman yung magdi-decrease yung ibang electrolytes mo. Okay? Kasi yung ibang electrolytes mo, yung iba, hindi yun sumasama sa ihi. Nandoon lang sila sa loob ng cells natin. Kaya ang tendency, pag once na umihi ka ng umihi, magdi-decrease yung blood volume mo. Kapag nag-decrease yung blood volume mo, lalabas yung content doon sa may cell mo papunta sa blood volume mo. So kapag lumabas yun, magkakaroon ng excessive level ng isang electrolytes which is yung potassium natin. Kaya pwede kang magkaroon ng hyperkalemia or pwede din na hyponatremia. Okay? Next natin, we have the alcoholism. Bakit si alcoholism? Isa siya sa mga major factor kung bakit nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Dahil una sa lahat, pag ikaw ay nag-i-intake ng alcohol, nagkakaroon ng inhibition. Binablock niya ang absorption ng electrolytes sa ating
katawan. And aside from that, pag ikaw ay nagkaroon ng alcoholism, remember, pag ikaw ay naka-intake ng alcohol, sometimes tinatamad ka na or wala ka ng ganang kumain. Nagdi-decrease yung appetite mo. Pag nag-decrease yung appetite mo, decrease din ang intake mo ng electrolyte or ng pagkain. Therefore, magkakaroon ka ng decreased electrolytes in the body. Or aside from that, pwede din kung hindi magkakaroon ng block ng absorption, pwede din magkaroon ng delay or possible hindi siya ma-absorb agad yung electrolytes mo. Okay? And then next we have your TPN. Okay? Si TPN natin or your pag sinabi nating TPN, kung mapapansin niyo, ito yung parang yung pinuputok, 'di ba? Yung kulay puti siya. Okay? Your total parenteral nutrition. Okay, that's your TPN. Anong ginagawa ni TPN natin? Bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na electrolyte imbalance? Anong electrolyte kaya to? Hypo or hyper? So kapag once na TPN ang pinag-uusapan, class, pwede tayo magkaroon ng hypo or hyper. Paano? Paano tayo magkakaroon ng hypo or hyper? Hypo, okay, class, remember that your TPN or your total parenteral nutrition, very concentrated yan sa glucose. Okay, very concentrated yan. Magkakaroon ka ng possible na hyperglycemia. Bakit magkakaroon ng hypo? Kasi nga, yung tinatawag natin na refeeding syndrome. Pwede kang magkaroon ng hypo or pwedeng bumaba ang iyong electrolytes. Bakit? Doon sa tinatawag natin na refeeding syndrome. Sir, paano tong si refeeding syndrome? For example, ito yung cell mo. Si cell mo, di ba, kapag total parenteral nutrition ka, pinapadaan yan sa IV. May possibility kasi na hindi ka pwedeng or bawal kang kumain through oral. Okay, so ang tendency, class, pag nag-TPN ka, pwede kasing may time na gutom na yung cells mo. Okay, gutom na yung cells mo. Bakit? Dahil nga ano nangyayari sa kanila? Dahil pwedeng delayed si TPN, yung administration ng TPN natin. Okay, kapag once na gutom na yung cells mo at kapag once na hinook na si TPN, ang tendency, class, lahat ng content doon sa TPN mo kinakain ng ating cell. So parang ganito na lang yan. Example natin sa tao, 'di ba? Pag gutom na gutom ang isang tao, kulang na lang pati plato kainin. Kasi nga gutom na gutom eh. Parang ganun din si cell natin. Pag gutom na gutom siya, wala na siyang iniiwan na electrolytes doon sa ating blood. Kinakain niya na lahat. Kapag once na kinain ng ating cell yan, anong mangyayari sa electrolyte level mo sa iyong blood? Magdi-decrease. Kaya ka magkakaroon ng hypo level ng iyong electrolytes. Okay? Because of the tinatawag natin na refeeding syndrome. Okay? So, puntahan naman natin yung mga what they call this one, your major cation. Okay, so major cation natin, una sa lahat, we have the sodium. Okay, sodium natin. So bakit tayo nagkakaroon ng, pag sinabi natin sodium, it is a major extracellular cation. Again, pag sinabi natin cation, it is a positively charged electrolytes. Pag anion yan, negatively charged electrolyte. So, major extracellular, ibig sabihin, class, di ba sabi natin kanina doon sa ating fluid lecture that your cells or that our body or yung fluid natin, meron tayong, di ba, intracellular fluid and your extracellular fluid. Sinong mas madami sa kanila? Your intracellular fluid. Mas madami si intra versus sa extra. Intra, loob, extra, labas. Okay, bakit sinabing major extracellular cation? Ibig sabihin, class, sa loob daw ng cell natin, doon mas madami ang sodium. Paano naman yung loob natin, sir? Paano yung intracellular? The most or the major intracellular cation natin will be potassium. Okay, your potassium sa loob, sodium sa labas. Mas madaming potassium sa loob ng cell mo, mas madami na sodium sa labas ng cell mo.
Kaya nga 'di ba, kapag once na nag-lab result ka or kapag once na nag-undergo ka ng diagnostic test or laboratory examination, pag once na nag-extract sila ng blood sa'yo, sinong mas padami? Or what I mean, sino ang what they call this one? Di ba, anong normal ulit na level ng sodium natin? 135 to 145. How about your potassium? 3.5 to 5.0 or 5.5. So, sinong mas madami? Your 135 to 145, which is sodium. Bakit mas madami si sodium? Dahil kapag in-extract mo siya, in-extract mo yung dugo, ang pinakamadaming content niya ay sodium. Bakit? Nasa labas nga siya ng cell mo. Major extracellular cation. Kaya nga kapag once na nag-extract ka, tinignan mo yung level ng potassium, konti lang siya, 3.5 to 5.5. Bakit kumonti ang iyong potassium? Dahil si potassium makikita mo sa loob ng cell. Because potassium is a major intracellular cation. Okay, naintindihan? So again, that's sodium. Sodium, normal range, 135 to 145 mg per liter. Next, major contributor for plasma osmolality. Okay, major contributor siya sa plasma osmolality. So, ito lang tandaan na natin. Function niya, participate in the sodium-potassium pump. Okay? Participate in the sodium-potassium pump. Remember sa ating cellular membrane, meron tayong tinatawag na sodium and potassium pump, which is your sodium-potassium pump responsible for the production of your adenosine triphosphate. And your ATP, siya ang gagamitin ng cell natin para saan? Para magkaroon siya ng energy. And kapag may energy siya, magagawa niya yung function niya. Kapag wala siyang energy, hindi niya magagawa yung function niya. Kaya yun ang nangyayari, participate in sodium-potassium pump. So may possibility class, kapag decrease ang sodium mo, pag may hyponatremia ka, pwedeng nagkakaroon ka ng muscle weakness. Bakit? Dahil nga, decrease si sodium, decrease din ang production ng ATP. Kaya ano nangyayari sa inyong cell? Napapagod siya dahil wala siyang lakas, kaya nanghihina ang iyong katawan. Okay, it's muscle weakness. Next, assist in maintaining the blood volume. Okay, assist in maintaining the blood volume. Paano, sir? Okay, remember your renin-angiotensin-aldosterone system or your RAAS, di ba? Again, si RAAS natin, doon sa inyong, what they call this one, sa inyong kidney concept. For sure, alam nyo na to, di ba? Si renin, nilabas siya ni kidney, and then angiotensinogen galing sa liver. Okay? Your renin plus angiotensinogen, mako-convert siya into angiotensin 1. And your angiotensin 1, wala pa yung effect. Okay, wala pa yung effect, kaya kailangan niyang pumunta sa lungs mo para magkaroon tayo ng conversion, which is your angiotensin 1, mako-convert siya into angiotensin 2 sa tulong ng tinatawag natin na isang enzyme, which is your angiotensin converting enzyme. Ngayon, your angiotensin 1 naging angiotensin 2 na siya. Tanong, mayroon bang effect si angiotensin 2 sa ating katawan? Yes, meron na siyang effect sa ating katawan. Anong gagawin ni angiotensin 2? Your angiotensin 2, pupunta yan sa ating adrenal gland and will stimulate the adrenal gland to release aldosterone. And your aldosterone, anong gagawin ni aldosterone mo? Your aldosterone will anong gagawin niya na? Magkakaroon tayo ng tinatawag na sodium and water reabsorption. Anong gagawin sa sodium and water reabsorption? Instead na iihi niya, instead na itapon niya si sodium, ibabalik niya na lang sa dugo. So ngayon, pag hindi nagkaroon tayo ng water reabsorption, instead na itapon, ibabalik niya sa dugo. Tataas ba ang blood volume? Yes, maintaining the blood volume. How about sodium, sir? Paano yan? 'Di ba? Instead na itapon niya si sodium, ano nangyayari?
Okay, anong nangyayari? Anong nangyayari kapag once na tinapon si sodium? So, di ba? Di ba, decrease ang blood volume mo. Itatapon niya si sodium. Kaya nang gagawin niya, ibabalik niya na lang sa dugo. Bakit niya kailangang ibalik sa dugo? Kasi nga, di ba, sodium attracts water. Di ba? Kapag once na mataas ang asin, mag-a-attract yan ng tubig. So ngayon, kapag nag-attract siya ng tubig, dadami ba ang tubig sa iyong dugo? Yes, it maintains the blood volume. So ngayon class, si RAAS natin or your renin-angiotensin and aldosterone system, ma-activate lang yan kapag once na decrease ang blood volume and decrease si blood pressure. Eh sir, wala ka namang na-mention na blood pressure dun. Eto na class, kapag once na mataas ang blood volume, mataas din ang blood pressure. And aside from that, your aldosterone can, what we call this one, may effect din yan sa ating blood vessel. At anong ginagawa niya? Vasoconstriction. Okay? Kino-constrict niya yung blood vessels natin. Kaya ano nangyayari? It increases the blood pressure. Kaya nga, 'di ba, sabi natin na ma-activate lang si RAAS once na mababa ang blood pressure, mababa ang blood volume. Then next natin, we have your aldosterone, increased sodium retention. Your ANF, na-mention na natin yan kanina sa ating first video, that increased sodium excretion. Your ANF, isa siyang hormone na decrease, pinapababa niya yung ating blood pressure. Bakit niya pinapababa? Una, increases sodium excretion. Tinatapon niya si sodium. And aside from that, it inhibits or blocks the thirst mechanism. Hindi ka ngayon mauuhaw, kaya hindi madadagdagan ang tubig sa iyong katawan. Okay, so ngayon, punta tayo sa disorder natin. Your hyponatremia and your hypernatremia. Pag sinabi nating hyponatremia, below 135. Pag hypernatremia naman yan, more than 135. Okay? So ngayon, puntahan muna natin yung causes. Yung causes natin kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na hyponatremia. Ano yung mga causes natin? Causes ng hyponatremia, una, meron tayong loss of sodium. Next, lack of sodium intake. And next, we have your tinatawag nating serum dilution. Okay, so ngayon, pag loss of sodium, paano to? Paano nagkakaroon ng loss of sodium? Una, kapag meron tayong tinatawag na excessive diaphoresis. Kapag ikaw ay pinagpapawisan ng sobra, lumalabas doon or sumasama sa pawis natin yung sodium. Kaya nagkakaroon ka ng hyponatremia. Next, diuretics. Pag nag-diuretics ka, ihi ka ng ihi. So therefore, pag ihi ka ng ihi, lalabas or sasama din si sodium. Magkakaroon ka ng mababang level ng sodium sa katawan. Next, we have your serum dilution. Serum dilution, usually kapag ito ay masyado kang madaming tubig sa iyong katawan. Kapag masyadong madaming tubig sa katawan, natutunaw si sodium kaya nagkakaroon ka ng dilutional hyponatremia. Yan yung case natin sa tinatawag natin na SIADH or your syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone. Okay, sa SIADH natin, masyadong mataas yung level ng ADH natin na hormone, which is ang effect ng ADH natin, hindi yan nagpapaihi. Kaya kung hindi kanya pinapaihi, nagkakaroon ng retention ng fluid sa ating katawan. Ano nangyayari sa asin? Sila ay natutunaw. Kaya ka nagkakaroon ng dilutional hyponatremia. And then next natin, we have your diarrhea. Pag tae ka ng tae, sasama din doon yung electrolytes. Kaya magkakaroon ka ng hyponatremia. And in case of the kidney problem, okay, pag kidney problem, may possibility din na magkaroon ka ng decreased sodium sa iyong blood. And then lastly, yung tinatawag natin na hypoaldosteronism.
Diba? Sabi natin si aldosterone promotes reabsorption of sodium. Kaso pag may hypoaldosteronism ka, decrease ang aldosterone mo, decrease ang magpromotes ng sodium reabsorption sa katawan. Okay, next, your lack of intake. Fasting. Kapag naka-fasting ka, kapag naka-NPO ka, kapag naka-low sodium diet ka. And then next, we have your serum dilution. Kapag may SIADH, kapag may overhydration, pwedeng pag may hyperglycemia. Or bakit pag may hyperglycemia, sir? Pag mataas ang sugar, bababa si sodium, yes, may possibility. Bakit? Remember, pag may diabetes mellitus ka, ano yung isang hallmark natin? Polydipsia. Di ba? Polydipsia, polyphagia, polyuria. Ihi ka ng ihi, kain ka ng kain, inom ka ng inom. So kung inom ka ng inom, ang tendency class, anong mangyayari sa iyong dugo? Dadami yung iyong tubig. Ang mangyayari doon, magdadilute si sodium. Okay? Yan yung case of your hyperglycemia. Next, kapag ikaw ay may intake ng fresh water or pag may kidney diseases and heart failure. Okay? Pag may heart failure ka, bakit pag may heart failure, sir? Bakit magkakaroon ng hyponatremia? 'Di ba? If in case of your heart failure, ibig sabihin yung ability ng heart mo to contract ay mahina na. So kung mahina na siya, hindi niya na nailalabas or hindi niya na naipapump lahat ng dugo, ang nangyayari, nagkakaroon ng regurgitation that can lead to fluid retention. Yung fluid retention na yan, tutunawin niya ulit yung sodium. Kaya ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng dilutional hyponatremia. Okay? So ngayon, ano yung ating mga prolonged use of diuretic, ihi ka kasi ng ihi, excessive burn, 'di ba? 'Di ba pag may excessive burn ka, bakit kaya? 'Di ba pag may excessive burn, isa sa mga compensatory mechanism ng iyong katawan, maglalabas siya ng fluid. Okay? Maglalabas ng fluid diyan, sasama yung sodium. Anong mangyayari sa iyo? Okay, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng hyponatremia. Excessive sweating, pawis ka ng sobrang dami kang magpawis. Then SIADH, sinasabi ko sa inyo, madami siyang anti-diuretic hormone. Hindi siya umiihi. And then your plain water consumption. Signs and symptoms, we have your nausea, vomiting, and seizure. Sir, bakit magsi-seizure naman kapag merong hyponatremia? Remember class, pag once na may hyponatremia tayo, bakit risk tayo for seizure? Kasi nga, decrease ang iyong blood volume. Kung decrease ang blood volume mo, decrease din ang iyong perfusion sa utak. Decrease ang perfusion sa utak. Therefore, pag nag-decrease ang perfusion, decrease ang oxygen supply niya. So kung decrease ang oxygen supply niya, remember that brain is one of the major organ na nangangailangan ng oxygen. So kung magde-decrease yan, ang mangyayari doon sa cell mo, hindi lahat ng brain cells mo makakatanggap ng oxygen. Kaya may possibility na mag-decrease ang level of consciousness mo or mag-seizure ka. And then next, for your hypernatremia, ayan, si hypernatremia natin, more than 145 mEq per liter. So, fluid moves out of the cell. Okay? Fluid moves out of the cell. Hypernatremia. And then, etiology niya, sodium intake. Excessive sodium intake or pwede din because of IV fluid. And then your water loss, excess of water. Diba? Remember, pag naubusan ka ng tubig, ma-retain yung sodium sa iyong katawan. Pwede ka magkaroon ng hypernatremia. And then next, diarrhea. Mauubusan ka ng tubig din. Ano nangyari pag naubusan ka ng tubig? Diba pag diarrhea, remember, 200 ml ng water ang kasama sa tae natin a day. Kung may diarrhea ka, tae ka ng tae, may possibility na maubusan ka ng tubig, maiwan si sodium. Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng masyadong madaming sodium sa iyong katawan. Okay? So ngayon, ano yung ating mga management? Sakit sa lalamunan.
Okay, so ano yung mga assessment natin sa hyponatremia? Aside from this, pwede din tayo magkaroon ng tinatawag nating increased heart rate. Ano pa? Weak respiratory muscle. Okay, kung may weak respiratory muscle, nagkakaroon ka ng shallow breathing. And then next, sabi natin, responsible siya sa sodium-potassium pump. Kaya nagkakaroon ka ng body weakness. Bakit? Decrease ang ATP production. Walang energy ang cell mo. And then, next, negative din yung tinatawag natin na deep tendon reflex. Or yung tinatawag nating knee-jerk reflex. Okay? So, mag-decrease din yan, mag-de-negative yan. And then, pwede rin magkaroon ng headache. Okay? Headache class, usually, ito yung talagang, what we call this one? Ito yung mga signs talaga, general signs kapag may electrolyte imbalance tayo. Confusion, seizures, and coma. Okay, sabi natin, pwede mag-coma, pwede mag-confusion, pwede mag-seizure. Bakit? Kasi decrease ang perfusion sa brain. And then, increased motility, magdadiarrhea ka, polyuria, and dry mucous membrane. Okay? Magda-dry mucous membrane tayo. Anong intervention natin kapag may hyponatremia? So, pag interventions natin, saan ko kayo ilalagay? Okay. Burahin ko na to. Interventions natin. Una, monitor vital signs. Interventions. 1, monitor VS. Okay, monitor VS. Then next, if hyponatremia is accompanied by fluid volume deficit, start IV. Okay, kapag once na yung hyponatremia mo may fluid volume deficit, magbigay ka ng IV fluid. Anong ibibigay natin? Your PNSS. Okay? Your PNSS ang ibibigay natin. Then, if hyponatremia is accompanied by fluid volume excess, ito, deficit, fluid volume deficit. Ito naman, next natin your fluid volume excess. Anong ibibigay natin? Bigay tayo ng osmotic diuretic. Okay, magbibigay tayo ng osmotic diuretic. Sino ibibigay natin sa osmotic diuretic? Your mannitol. Okay, si mannitol natin give osmotic diuretic if may fluid volume excess. Okay, kung may hyponatremia ka tapos may fluid volume excess, magbigay tayo ng osmotic diuretic. Anong yun? Yung famous brand na, yung famous gamot natin. We have your mannitol. And then, if hyponatremia, because of SIAD naman ito, your syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, magbigay tayo ng tolvaptan. Tolvaptan or your conivaptan. Or your conivaptan. Tolvaptan or conivaptan, ibibigay natin yan if may syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. And then, major natin, advise natin si patient na mag-consume ng high sodium diet. Okay, ano yung high sodium diet natin? Your processed food, okay, your milk, cheese, dairy products. Okay, mga processed food, mataas yan sa mga asin. Yung mga processed foods natin, your what we call this one, your hot dogs, yung mga naka-canned goods natin. So, yan yung mga processed food natin. Okay? Next naman natin will be your special nursing considerations. Ano yung mga special nursing considerations natin? If the client is taking lithium, monitor the lithium level. Okay? Hyponatremia can cause diminished lithium excretion. That's why, class, bakit kailangan? Wait lang. Oh my gosh.
Okay, sabi natin kanina, monitor the client if nagtitake siya ng lithium. Okay, bakit? Bakit kailangan natin siyang i-monitor? Dahil kapag once na may hyponatremia ka, kapag mababa ang sodium mo, pwede yang mag-lead sa lithium toxicity. Okay, kaya kapag yung pasyente mo, naka-lithium yan, monitor mo ang kanyang level ng kanyang sodium. Kasi kapag once na bumaba yan sa normal level, pwedeng mag-lead yan sa lithium toxicity. Okay, another problem na naman yan ni patient. Okay, so yan yung ating hyponatremia. Now, proceed tayo sa ating hypernatremia. Ano naman yung mga causes nito? Decreased sodium excretion, increased sodium intake, and decreased water intake. Okay? So, ano yung mga, what we call this one? Ano yung mga assessment natin? Dry, sticky tongue, and then thirst. Okay. Dry, sticky tongue, thirst, pwede din. Dahil masyadong mataas ang ating sodium, magkakaroon tayo ng increased blood pressure. And then, sabi natin, dahil siya ay responsible for the sodium-potassium pump, may ATP production, kaya ang iyong pulso ay active. Okay? Tibok siya ng tibok, tachycardia. Then, may possibility, dahil sabi natin, sodium in, water follows. That's why, kapag marami kang sodium, possible na mag-attract yan sa tubig, pwede din magkaroon tayo ng tinatawag na pulmonary edema. And then, pwede din magkaroon ng weakness. Pero si weakness natin, late sign na to. Okay? Late sign na siya. And then, altered cerebral function. Okay, magkakaroon ng altered cerebral function, mag-decrease level of consciousness mo. Bakit? Kasi nga sabi natin, kapag masyado ka madaming sodium, mag-a-attract yan ng tubig. Okay, mag-a-attract yan ng tubig. Possible na magkaroon ka ng cerebral edema na tinatawag natin. Okay, so pag nagkaroon ng cerebral edema, magdi-decrease yung perfusion sa utak mo, maiipit siya, kaya ka magkakaroon ng altered cerebral function. That's your hypernatremia. Okay, anong interventions natin kapag si patient ay may hypernatremia? Una, monitored vital signs. Okay, monitor vital signs. Pangalawa, prepare IV infusions. And then, administer din tayo diuretics. And then, pang-apat, restrict sodium and water. Okay, wag mo siyang painumin. Restrict sodium and restrict water. Wag mo bigyan ng tubig, wag mo din bigyan ng sodium. Bakit? Masyado na mataas yung kanyang sodium sa katawan. Okay, so yan yung ating tinatawag na hyponatremia and hypernatremia.
Now, proceed tayo sa next natin. We have your potassium. Potassium natin is a major extracellular cation. Okay? Major intracellular cation. Ibig sabihin ng major intracellular, na-mention ko naman na kanina to, na mas abundant siya sa loob ng cells natin. Okay, normal range 3.5 to 5 or 3.5 to 5.5. Okay? And then paano to nangyayari? So ganito, function ng ating potassium maintains the intracellular fluid osmolality, nerve conduction and muscle contraction, metabolism of carbohydrates, fats, and protein. Aldosterone promotes renal excretion of potassium. Acidosis promotes exchange of potassium for ito. So, para madali lang si potassium natin, okay. So, para madaling intindihin si potassium, so, ito lang lagi nating tandaanan. Okay, so meron kayo so magkasama na ba yung Anthony at yung yung siya? Yeah. Mangyayari lang eh. Uwi lang sila. Marunong lang sila mag-draw dyan. Oo, kahit i-justify mo. Yun nga ang sabi nga ni Mrs. Kung gusto ko, pwede rin kasuhan sa yung girl. Ito Parang ng kasalanan. Imbes na yung Kalimias or balik na lang, potassium, siya tuloy yung may kasalanan. go Kaya nga, hindi siya accountable. Hindi Go siya in the take responsibility or accountability. same Kasi alam niya mali. direction Pero alam niya mali. as the Bakit siya magpapagawa prefix ng messages kung di naman niya ginawa? except for Sabi niya dun sa statement, hindi niya daw alam. heart and urine output which go in the opposite direction. Okay, ulitin ko. Kalimias go in the same direction as the prefix except for heart and urine output which go in the opposite direction. Ibig sabihin, class, kapag once na hyperkalemia, lahat ng signs and symptoms pataas, pataas except for heart and urine output. Kapag once naman na hypokalemia, lahat ng signs and symptoms mo pababa except for heart and urine output. Okay? So, bakit? Okay, bakit, class? Bakit kaya ganon? Ba't si puso? Okay, ganito siya. Okay. So, for example, si ating myocardial cells. Okay? Example, ito si myocardial cells mo. Okay? Si myocardial cells mo, and then ito yung blood vessel. Okay? Myocardial cells and your blood vessel. Si potassium natin, class, meron tayong tinatawag na what they call this one, the resting phase sa pagtibok ng puso. Meron kasi tayong depolarization and your repolarization. Si depolarization, contraction ng puso. Repolarization, relaxation ng puso. Paano nagkakaroon ng contraction at paano nagkakaroon ng relaxation? Remember, sabi natin kanina, anong pinakamadami sa ating loob ng cell? Potassium. Ano na sa labas ng cell natin? Sodium. Okay? Sodium na sa labas ng cell mo, potassium na sa loob ng cell mo.
So, ganyan, paano nagkakaroon ng contractility? Kapag once na ang sodium pumasok sa loob ng cell. Okay, biglang dami kasi ng sodium sa loob ng cell mo, kaya ang nangyayari, pag biglang dami ng sodium sa loob ng cell mo, that's the time na magko-contract siya. At ngayon, paano magkakaroon ng relaxation? Magkakaroon ng relaxation kapag lumabas si potassium sa labas ng myocardial cells mo. Magkakaroon tayo ng repolarization. Sir, if in case na merong hypokalemia, ibig sabihin magkakaroon ng tachycardia? Yes. Pag may hypokalemia ka, magkakaroon ka ng tachycardia. Bakit? O, balikan natin. Pag depolarization, pasok si sodium. Repolarization, relaxation, labas si potassium. So ngayon, if in case na may hypokalemia ka, ibig sabihin may tachycardia. Hypokalemia, mababa si potassium. Ngayon, saan mas maraming potassium? For example, so hypokalemia. Ito si blood vessel mo. Okay? Ito si potassium. Saan mas madaming potassium pag may hypokalemia? Sa cell or sa blood vessel? Siyempre, sa cell mo. Mas madaming potassium sa loob ng cell mo. So, mas konti ang potassium sa labas ng cell mo. So, ano nangyayari? Bakit nagkakaroon tayo ng tachycardia? Dahil nagkakaroon ng imbalance ng potassium, mas madami sa loob ng cell kaysa sa labas ng cell mo. So, ang tendency, class, dahil konti ang concentration ng potassium sa labas ng cell mo, hihilain niya ngayon. Okay? Hihilain niya ngayon yung potassium sa labas ng cell mo. Remember, pag once na lumabas si potassium, anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng relaxation. Pag once na pumasok si sodium, magkakaroon ng contraction. So dahil labas ang sodium mo, magkakaroon ng contraction, relaxation, contraction, relaxation. Kaya ka magkakaroon ng tachycardia. Okay, that's compensation. Kaya nga kailangan ilabas na kasi yung potassium sa loob, yung potassium dito sa loob ng cell mo, ilalabas niya papunta sa labas. Okay, ilalabas niya yan. Bakit? Para magkaroon ng balance ng electrolytes or mag-balance ng potassium. Okay? Aside from that, pag may hyperkalemia ka, ibig sabihin, mas madami ang potassium sa labas kaysa sa loob. So ngayon, dahil madami ng potassium sa labas, maglalabas pa ba ang iyong cell? Hindi na gaano. Hindi na siya gaano maglalabas dahil masyado ng madaming potassium sa labas niya. Kaya ang tendency, hinay-hinay na lang ang paglabas niya. Kaya ang nangyayari, pag may hyperkalemia ka, mahina din ang pagtibok ng puso mo. Kaya nga, basta kapag potassium yan, class, basta kapag imbalance yan sa potassium, risk ka for cardiac arrhythmias. Okay? Risk ka for cardiac arrhythmias. Basta kapag once na meron kang imbalance sa potassium. Pwede yan maging too slow or maging too fast. Okay? Yan si potassium natin. So ngayon, puntahan natin si hypokalemia natin. Si hyperkalemia, hypo. Okay, so kapag hypokalemia, class, usually loss of potassium. So mga causes ng, wait lang, sulat lang ako. So bakit nagkakaroon ng hypokalemia? Causes, una, loss of potassium. Because of loss of potassium. Nang dahil sa loss, paano nagkakaroon ng loss of potassium? Possible because of some medications. Okay, ano yung mga medications natin? Kapag ikaw ay nag-i-intake ng tinatawag natin na thiazide diuretics. Okay, pag may thiazide or may intake ka ng thiazide diuretic, nilalabas na yan si potassium. And aside from that, meron din yung tinatawag natin your furosemide. Okay, potassium wasting yan. Nilalabas niya yung potassium sa ihi mo.
Sumasama dun si potassium sa ihi. Okay? So, nababawasan si potassium sa loob ng katawan mo, kaya natatanggal si potassium kaya bumababa yung level ng potassium sa katawan mo. Okay? Next, paggamit ng corticosteroid. Okay? Use of corticosteroid promotes the elimination of potassium in the body. And next, we have your disorders such as Cushing's, vomiting, and diarrhea. Okay? Cushing's, vomiting, and diarrhea. Okay? Loss of potassium dahil sa thiazide and furosemide. Corticosteroid, Cushing's, vomitings, and diarrhea. Next, lack of potassium intake. Okay, because of fasting and PO, because of diet. Possible yan. And then, shifting of potassium from extracellular fluid to intracellular fluid. Okay, nagkakaroon ng shifting from extra to intra. Bakit? So, ibig sabihin, yung potassium mo daw, lahat ng yun ay pumupunta sa loob ng cell mo. So, walang naiiwan sa blood mo. So, bakit kaya walang naiiwan? Because of your tinatawag nating hyperinsulinism. Okay. Una, loss of potassium, lack of potassium, and then shifting of potassium from extracellular fluid to intracellular fluid. Bakit? Because of your hyperinsulinism. Okay? Because of hyperinsulinism. Si hyperinsulinism natin, class, your insulin kasi pinapasok niya si potassium sa loob ng iyong cell. So, ang ginagawa, pag may hyperinsulinism ka, masyadong mataas si insulin mo. Kaya ang nangyayari, pasok lang siya ng insulin pasok lang siya ng pasok si insulin dahil madami siya, ipapasok niya yung potassium sa loob ng cell mo. Kaya nagdi-decrease yung potassium sa blood mo. Okay? Next, assessment natin. Okay? Assessment natin. Pinagayaan mo na? Yes. Sabi ko, ipasa nila sa ilang production. Sige. Ingat. Bye-bye. Assessment natin, ECG niya, flattened T waves, presence of U wave. Ano pa? Ito, hypokalemia. Hypokalemia. Okay? Presence of U wave. Ano pa? Inverted T wave. O, diba? Ganyan mo siya, kalemia. Inverted T wave and then may STD tayo. Okay? Nagdagan mo ng STD or your ST segment depression. Okay? ST segment depression. Okay? Ano mga interventions natin? Kapag once na meron tayong hypokalemia, una, monitor the patient. Okay, you need to monitor the patient. Pangalawa, place the patient in cardiac monitoring. Okay, interventions. Number 1, monitor the patient. Pangalawa, place the patient in cardiac monitor. Bakit? Dahil risk for arrhythmias. And then, administer ka ng potassium supplements. Okay? Administer ka ng potassium supplement. Then, ano ang iyong
nursing consideration when administering potassium supplement. Your potassium supplement can cause nausea and vomiting. Okay? Magkakos yan ng nausea and vomiting. That's why, make sure na kapag iinom ka ng potassium supplement, kailangan with meals. Okay? With meals. Kailangan kumain ka muna to prevent the nausea and vomiting. And aside from that, potassium supplement can cause unpleasant taste. Kaya best na inumin mo siya with juice. Okay? With juice or with orange juice. Kasi nga, unpleasant taste siya. Okay? Potassium supplements. Aside from that, increase mo ang intake mo ng potassium. Okay? Ano yung mga pagkain na rich in potassium? Una, we have your avocado. Pangalawa, banana. Pangatlo, spinach. And pang-apat, your raisins. Okay? Your banana, avocado, spinach, and raisins. These are foods na mataas sa potassium. And then, next, safety. Okay, syempre, priority or monitor mo or intervention mo kay patient, safety. Okay? So, yan kapag may hypokalemia. Paano naman kapag may hyperkalemia? Okay? Pag may hyperkalemia tayo, anong gagawin natin anong kabaliktaran? Sabi natin kanina, opposite siya. So, kapag once na may hyper ka, bradycardia naman ang iyong mararanasan. Okay? Bradycardia ang iyong mararanasan. So, kapag may hyperkalemia, ano yung mga ECG changes natin? Okay, wait lang. Sakit sa lalamunan. Okay. Hyperkalemia, ECG changes. Ayan, may peak T wave. Ano pa? Wide QRS. Flat. Pwede din magkaroon ng flat P wave. Pwede ding tall. Ayun na, peak. Peak T wave, wide QRS, flat P wave, and then prolonged PR interval. PR interval. Okay, ano pa? Pwede din si patient magkaroon ng hypotension, di ba? Magdi-decrease yung pumping ability niya. Dahil kabaliktaran nga, increase ang motility. Dahil increase ang motility, magkakaroon ka ng diarrhea, and then oliguria, and bradycardia. Okay? So, ano yung mga interventions natin kapag once na may hyperkalemia? Interventions. Okay? So, pag may intervention, una, monitor vital sign. Then next, place the patient in cardiac monitor. And then pangatlo, discontinue IV potassium. Okay? And then, pang-apat, prepare potassium wasting diuretic. Okay? Prepare potassium wasting diuretic and administer calcium gluconate. Okay, class, anong ginagawa ni calcium gluconate? Your calcium gluconate, if in case na may hyperglycemia, class, hindi niya pinapababa ang level ng potassium. Your calcium gluconate protects the myocardial cells sa what they call this one, sa excitability ng iyong puso. Okay, pinoprotect niya iyong myocardial cell para hindi magkaroon ng excitability sa iyong puso.
Okay, para hindi siya tibok ng tibok to prevent arrhythmias. Okay, yan yung ginagawa niya. Administer calcium gluconate. Again, your calcium gluconate, hindi niya tinutulungan na para mabawasan yung potassium sa katawan. Pinoprotect niya si myocardial cell para ma-prevent yung arrhythmias na tinatawag natin. And then, aside from that, administer ka rin ng D5 water plus regular insulin. Administer ka ng D5 water plus regular insulin. So bakit? Your regular insulin, sabi natin siya yung tutulong para pumasok si potassium sa loob ng cells mo. And then aside from that, kapag once na si patient naka-blood transfusion, dapat fresh blood. Okay, if in case na meron kang hyperkalemia, tapos si patient naka-blood transfusion, dapat fresh blood ang ibigay. Bakit? Kasi kapag once na hindi fresh blood ang ibigay, kapag hindi fresh blood ang ibibigay mo, magkakaroon tayo ng breakdown of your red blood cells. Okay, magkakaroon ng breakdown of your red blood cells.